Hello. Okay. Live na po tayo ngayon sa ating In Defense of the Truth page. At mamaya po ililipat po ito natin sa ating YouTube channel sa In Defense of the Truth YouTube channel by Melchor, Brother Melchor. Okay. Muli iniimbitahan at inaanyayahan ko pong panoorin ang ating paghahayag tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Narito po muli si Brother Melchor na nagpapaalala na ang video pong ito ay pag-aari lamang ng In Defense of the Truth page at YouTube channel na In Defense of the Truth Brother Melchor. Wala pong sino man ang pwedeng kumuha o gumamit ng video na ito. Ito pong video na ito ay mayroong copyright at hindi pwedeng gamitin ng sino mang kukuha. Inuulit ko po, ang pag-aari lamang, ang may pag-aari lamang po ng video na ito ay ang In Defense of the Truth page at In Defense of the Truth YouTube channel by Bro Melchor. Wala pong sino man ang pwedeng gumuha o gumamit nito para ilagay sa kanilang YouTube channel. Muli, samahan niyo po ako sa oras na ito upang ating talakayin ang nire-request ng iba. Pasensya na po kayo, Step by step po nating tatalakayin yung mga hinihingi nyong mga topic. So, ang topic po natin ay tungkol sa Holy Shroud of Turin. Maraming mga kaibayo natin sa pananampalataya, even more Protestant, na nagsasabing the Holy Shroud of Turin is a forgery. It is a fake, sabi nila. Unang-una, hindi naman tayo namumroblema doon sa Holy Shroud of Turin, kung ito ba ay fake o ito ba ay authentic. Ang unang-unang problemado sa Holy Shroud of Turin ay yung mga separated brethren natin na pilit ginigiba ang ating pananampalataya. So, ihahayag po natin kung ano nga ba ang katotohanan sa Shroud of Turin. Ito ba ay may biblical o ito ba ay mayroong basihan sa Biblia na dapat paniwalaan ang Holy Shroud of Turin. Narito po ang aking mga ebidensya na gagamitin. Ito po ay isang napakagaling na author. Napakagaling na author nito. Siya po ay si Thomas de Wesselo. Ito pong libro na ito ay napakakapal about sa Shroud of Turin. Dito po natin makikita kung paano ang mga scientists na nag-o-oppose at ang mga scientists na nagpapatunay na ito ay authentic. Pero napakakapal nito. So, ang base dito sa nabasa ko, mayroong mga nag-o-oppose dito sa katagalan nilang pagre-research, mga skeptic, mga tawag nating agnostic na mga scientists na tumulong pagre-research na convert into a Catholic Church. See? Ganon katindi ang katotohanan. Lahat ng pasubali nila, lahat ng binato nilang against doon sa Holy Shroud of Turin, bandang huli, na convert sila into Catholic. Bakit? They prove that it is true and not a forgery during the middle of the century, medieval age. Bakit? Unang-una, ang sabi ng mga nag-o-oppose, yung Shroud of Turin, nandito yung kanilang balitaktakan kung paano nagpatunay na ito raw ay peke, kung paano nagpatunay at ano ang mga scientifically proven na itong Shroud of Turin ay authentic at tunay. Ang sabi ng nag-o-oppose, yan daw ay kinatha lamang noong 12th century at idinrawing lang ng napakagaling na pintor. Babasahin natin sabi po dito sa kanilang balitaktakan. Sabi dito, yan lang daw ay ginawa noong 12th century. Sabi dito, ginawa lang daw ng magaling na artist. Ang ginawa daw ng artist na magaling na ito, naglagay daw ng rebultong nakahiga at nilagyan ng dugo. Pinaglalagyan ng dugo para daw bumakat doon sa Shroud of Turin na ginagamit natin. So, nung ito ay pinagdataluhan na at ayon kuno daw doon sa carbon dating na nilabas ng mga skeptic, na ito daw ay lumabas lamang din noong 12th century. Yung linen na yun, 12th century lang daw yun nagawa
Sabi dito sa aking libro na nababasa. So, sinuri ng mga scientific, sabi niya gano'n, imposible na kahit na sinong pinakamagaling na fainter ang makagagawa ng gano'n gamit ang dugo ng tao. At kung maghihiga ka ron ng isang rebulto na lalagyan mo ng dugo, hindi pwedeng bumakat yun kung hindi mismo dapat tao mismo ang hihiga doon at hindi rebulto. See? Sabi ng magaling na mga dumidepensa sa authenticity ng Floris Laroctorin. Ang sabing ganon ng isa na magaling na nakaimbento ng camera, ito yung sabi niya, gumimbento siya ng camera. Sabi niya dito, the result was impressive, sabi niya. The BP-8 spew out of relatively coherent three-dimensional portrait of the shroud man. Mamaya papakita ko yung mga picture na ginamit nila dito. Proving that the image accurately represents a contours of a human body. Ayon sa inimbento nila, in-enhance nila yung BP-8 camera na yung nakahiga talaga doon ay printa ng hindi rebulto kung hindi tunay na tao ang hiniga at ibinalot doon. So doon pa lang na contest na yung mga umaatake doon sa forgery daw yon. At nung sinuri ng mga scientists at sinusuri ng mga umaatake doon na nagpapabula na ito ay forgery at 12th century lang yung linen, at sabi nga daw ng carbon dating, ang dispensa naman ngayon nitong mga scientists na ito. Mamaya babasahin natin yung mga pangalan nila. Hindi ko po yung iniimbento. Ito po, baka may makita kayo nito sa box sale. Matagal ko na itong nabili. Ang ganda. Sabi doon, yun daw linen cloth na binalot sa shroud, ay yun daw ay lumabas lamang sa kanilang carbon data na yun daw ay 12th century lamang nagawa. At yun daw po ay dugo ng primates o ng monkey. Sabi doon. Ngayon, ano ang sabi ng mga dumidepensa? Sabi dito, tutuloy natin, no? Sabi dito, regarding points of 2 to 7, yung yung figure, may mga figure sila rito ng picture. Ito po yung mga figure para hindi po kayo na sabihin ay nag-iimbento lang ako. Ano po? Ito po yung mga figure. Ayan, meron pong mga figure dito na inaaral ng mga scientists. Maganda po ito kung makakikita kayo. Pang-depensa po natin. Sabi dito, regarding points 2 to 7, Heller observed that any one of them is a proof of the presence of blood. Ang nandoon daw talaga ay tunay na dugo at hindi painting. At hindi daw yun kailanman na ipinta ng sino mang magaling na artist during that 12 or medieval ages. See? Sabi pa rito, the presence of blood and each is acceptable in a court law. Acceptable daw sa court law na ang nakalagay mismo sa linen cloth na yon o sa shroud cloth na yon ay tunay na dugo. Moreover, although they were unable to state categorically that the blood tested was human blood. Napakalinaw na sinabi ni Heller and Adler, no? Oo. Mga kumo-contest doon. At ang contest nila, Heller did determine that it was primarily primate or sa monkey daw yung galing, sabi ng nag-o-oppose. Pero aminado sila, human blood. Pero sabi nila, gawa daw yun ng dugo ng primate o ng monkey. Sabi nga, returning to the image of the shrouds, one of the clearest signs that the reddish stains are composed of blood and they are surrounded by traces of much clearer substance, identifiable as blood serum which is separated from the clots and skipted out of the cross of the clot. Nakita nyo na. Sabing gano'n ng mga kumokontra. Ito naman ang sagot ng mga nagsasabing it is authentic. Sabi nga, the fact, hindi po ako nagmumura, no? The fact that the blood image precedes the body image is excellent evidence that the wounds are not painted but imprinted directly from an injured person. Injured figure. Galing daw yung blood na yon sa isang tao na dumanas ng pasakit. So, yun ang contest ng mga nagdidepensa. Hindi daw yung dugo ng primates. At take note, kailanman hindi pwedeng mag-match ang dugo ng primates sa dugo ng tao.
Ibang kategory ang dugo ng primates o ng monkey sa dugo ng tao. Take note po Hindi pwedeng maging parehas ang dugo niyan. Although mayroong similarity, but hindi perfectly the same. Okay, sabi niya, hindi pwede. Sabi ng isang scientist dito, hindi pwede. Sabi niya, the fact that the blood image precedes the body image is excellent evidence that the wounds were not painted. Yung mga sugat daw doon ay hindi daw pininta. Hindi kailanman gawa ng artist. Sabi nga gano'n, not painted but imprinted directly from an injured figure or person. Yung mismong mga sugat daw na nando doon ay hindi ipininta. Gaya ng sinasabi ng carbon dating, ito daw ay 12th century lamang. Doon sa carbon dating, pinatunayan ng mga scientists na dumidepensa sa authenticity nito. Sabi niya, unang-una, sabi doon, isa-summarize ko na lang, medyo makapal to. Yung kanilang carbon dating na ginamit, sabi nilang ganon, yun daw ang lumabas, sabi ng mga skeptic na katagalan na convert sila na napatunayan na ito ay proven. Sabi nila, ito daw 12th century na linen na ito ay ginawa lang daw ito ng linen. No! Ayon mismo dito, ang linen cloth na ginamit sa Holy Shroud of Turin ay tanging sa Palestine, Assyria at doon lamang sa lugar doon, yun ginamit. Babasahin to natin mamaya, no? Ito to ay ginamit noong pang panahon during the time of Assyria, even the border of Palestine. Take note, Jerusalem, nasa Palestine yan. Na-prove nila na ito ay hindi ginawa noong 12th century. Pero ang lumabas sa carbon dating ay 12th century. Bakit? Sabi ng magagaling na mga pathologists, mga forensic expert, itong Holy Shroud of Turin ilang beses na itong nasunog at nadarang sa apoy at nagkaroon ng mga smoke at nagkaroon ng moisture. Ang dinedetect daw ng carbon dating ay yung texture, yung temperature nito at kaya lumabas ay 12th century dahil ang na-detect ng carbon dating ay yung pangyayari na ito ay na-detect at nadarang sa apoy at sa init. Kaya lumabas sa carbon dating, ito ay 12th century. See? Pero nung kanilang in-examine yung cloth, ito ay yari sa Assyria, na ginagamit sa Assyria at ginagamit sa Palestine during the time of Jesus Christ. See? Nakita nyo na kung paano umiiral ang pagiging makatotohanan na pinaniniwalaan natin sa authenticity ng Holy Shroud of Turin. Sabi nilang ganon, para malaman natin, meron sila sa museum na during that time nakakuha sila ng mga mummified na bangkay dahil mga pathologists nga ito, kumuha sila ng cloth na yari din doon sa Palestine during that time at kinonfer nila yung cloth na Holy Shroud of Turin. Nagtugma na yun ay nag-e-exist during the time of Palestine time. Doon ngayon unti-unting nako-convert itong mga skeptic na dahil ang carbon dating pala, ang inaano nito, yung temperature, yung texture mismo ng isang bagay para magbigay ito ng impormasyon kung anong taon yon. Sabi na nadarang ito sa apoy, nainitan kaya nagka-moisture, yun ang na-detect ng carbon dating. Pero nung sinuri nila kung saan ito gawa pala ito during the time ng Assyrian and Palestine na ginamit. At na-prove nila nung ito ay kumuha sa mga mummified na sa panahon yon at kinumpara, parehong-pareho yung shroud nila na doon during that time ng Palestine period, nag-exist na iyon. See? The truth will prevail. Diba? Ngayon, tuloy natin. Sabi rito, this indicate that the blood image at least could have formed naturally around the body of a crucified man. Sabi rito, based on the scientifically analysis of blood stains, then there must be a very strong presumption that the shroud was used to enfold the corpse of a badly wounded woman. Na talagang very strong evidence na hindi yun din drawing, kundi yun ay ibinalot sa isang taong sugatan. See? Mga scientific na nagpapatotoo na totoong may inhiga at binalot doon. Kahit nga ang sabi ng mga scientists dito, hindi ka pwede makapag-produce ng Xerox kung walang nakahiga doon at hindi magre-reflect yung tao doon kung walang taong hindi higa doon. At kailanman daw hindi ito iprinta ng sino mang kamay.
At sabi pa dito, yung mga butas, yung mga pasa-pasa sa lahat ng parte ng katawan ng bonded woman sa shroud, hindi kayang i-drawing ng sino mang magaling na painter kahit in a modern times. See? Napakalinaw. Tuloy natin. The chemistry is saving the same as the forensics. There is only one way that the kind of chemistry could appear on the cloth. The cloth had to be in the contact with the body of a several beaten human male. Taong lalaki, ayon sa chemist at sa mga forensics, na ang tao ang hiniga doon ay lalaki. A foreign male, wounded foreign male. Hindi yun imbento o ribulto na pinaduguan, kundi talagang tunay na tao ang hiniga doon, at ito ay lalaking sugatan, sanhi ng pagdurusa ng mga pagpapalo sa kanya. Mamaya, pagdurusa, kung paano nagsuffer yung tao to, paano to in-execute. Yun daw ay isang taong in-execute na lalaki during that time nung ito ay binalot. Napakaganda, no? Tuloy natin. Napakaganda ng ating mga, actually, sinasummarize ko lang, makapal po ito. Hindi natin ito matatapos ng ating ano. Ngayon, sabi rito, Adler went back to his laboratory to make more detailed observation on the tape sample. Yung tape, yung nila, tiningnan nila yung tape dahil pinipotograph nila to. He immediately reported that he had seen ghosts. Nakakita siya ng parang ghost, hindi to yung multo, yung parang usok na parang kaluluwa. Sabi niya, they had seen ghosts in the adhesive, parang usok na parang soul, yung ghost, ganon. It appeared that some image fiber had been pulled out of the adhesive and their color coating had been stripped off of the fiber and remained in the adhesive. He found that the color ghost showed the same chemical properties as the authentic image fibers from the shroud. Si Adler yung umu-oppose kanina, pero nung nakita niya yung authentic na adhesive tape, na-convert siya na it is authentic, sabi niya. Nung nakita niya yung photographic na ito sa kanya, nagulat siya. Sabi niya, hindi pwedeng gawa ito ng isang kamay na magaling na pintor, at kahit maghiga ka doon ng ribulto, hindi ito magagawa ng sino mang magaling na painter. Yan, ano siya nung nakita niya. Sabi niya gano'n, no? He found that the colored ghosts show the same chemical properties as the authentic image fibers from the shroud. Authentic, hindi inimbento lang. At yung sinasabing carbon dating, kinounter nila yon na ang na-detect noon yung texture, yung moisture. Pero nung sinuri nila yung fiber, ito ay during that time ng panahon pa ng Palestine ginamit. At wala nang 12, in the middle 12 medieval dates year, wala nang gumagamit ng ganong shroud. Ang galing, no? Tuloy natin. Si Raes, sabi naman ng isang scientist, Raes confirmed that the clothes was made linen of that is rare type known as a 3-to-1 twill created. Gawa daw sa 3-to-1 twill created. Sabing ganon. Saan daw ginawa yun? Sabi niya, tuloy niya, 3-to-1 wheel weaving was practiced both in antiquity in the Middle Ages, although more example exists from the early period, including ones found in Syria, Egypt, countries bordering of Palestine. See, doon pala ginagamit yun during that time. Pagkatapos sa 7th century lang daw yun, sabi niya, during the 12th century, sabi na, during the panahon pa ng mga Syria, Egypt, at bordering Palestine, ginamit na yun. Tapos sasabihin nila, nag-exist daw ng 12th century. Ang galing, ano? Nakikita natin, the truth will prevail. Tuloy. Flory Lamberg, mga scientist yung binabanggit kong mga name dito, mga forensics expert, was able to examine its underside for the first time when she removed the old backing cloth that was attached. This reveals something that no one had seen before, something that links the cloth specifically
to the first century in Judea. See? Nag-exist doon during that time ng first century in Judea. Kaya ginagamit na yan. Hindi lang nung 12th century yan nag-exist. Nakita nyo no, kung paano lumalabas yung katotohanan. Unang-una, ang namumroblema dyan sa Holy Stride of Turin, yung mga anti-Catholic. But the Catholic believe that this is a true shroud of Jesus Christ. Yung history po muna ang ating tatalakayin. Mamaya bibigyan natin ng biblical base kung meron ba itong katotohanan doon. Sabi doon, ilang taong ito na binalot sa shroud ay dumanas na napakaraming parusa. Even ang ulo nito, sabi doon, mamaya sa figure papakita ko. Tuloy natin. Sabi dito. Sabi nila, moreover, tungkol sa cloth, the fragments of clothing found at Masada exhibit the same usual selvage as the shroud. Mayroon din daw sa Masada na kagagaya na nakalagay doon na naka-exhibit, nakagaya ng nasa shroud. Sabi niya, kagaya, kinumpare nila. Sabi yon, the same way of binding and finishing the edge of the cloth. Parehas na parehas daw. These technical parallels are extremely impressive, linking the shroud as they do to the very region and period in which Jesus died. Nakita mo, pinaraler nila yung cloth ng shroud at doon sa Masada na cloth ay pareho daw na nag-i-exist during the time of Jesus died. Okay? Mamaya bibigyan natin ng... Ngayon, meron na bang shroud doon sa Biblia? Ngayon, kukuha tayo ng biblical passage about sa shroud. Sabi nilang ganon ng ating mga kaibiyayo sa pananampalataya, sa ibang pananampalataya, wala namang mababasang shroud sa Bible Nandoon linen cloth, pero shroud wala. Ayan ang counter niyan. Sabi ni Ron, yung daw shroud sa Masada, at saka yung shroud doon sa pinagbalutan ng kinumpera ay parehas na ito ay nag-exist during the time of Jesus Christ died. Meron bang prueba sa Bible na itong shroud ay nag-i-exist na? Basahin natin. Napakaganda nito. Ang sabi dito, basahin natin sa Lucas chapter 23 verse 50. Bible po ito. The Message Bible. Ano po? Ito. Ang sabi dito, kung gusto niyo malamang letra for letra, dahil mahilig ang mga kaibayo natin sa letra for letra, ito po ang sabi. There was a man by the name of Joseph. Si Joseph de Arimathea to, hindi ito yung asawa ni Mama Mary. A member of the Jewish High Council, a man of good heart and good character. He had not gone long with the plans and action of the council. His hometown was the Jewish village of Arimathea. Sabi dito, he went. Meron sabi doon sa wag mo nang mag-call kasi nagla-live ako. Please, wag mo nang mag-call. Nawawala yung ating live streaming. Please, wag mo na kayong mag-call kung sino man kayo. Soren Robredo, wag kang mag-call dahil nawawala yung ating talakayan dito. Sabi dito, he lived in alert expectation of the kingdom of God. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Taking him down, he wrapped him in a linen shroud. May shroud pala. Sabi dito, expectation of the kingdom of God, he went to Pilate and asked for the body of Jesus. Taking him down, he wrapped him in a linen shroud and placed him in a tomb. Merong shroud pala. See? Sabihin bro, baka inadagdag mo lang. Hindi po, ginuhitan ko na para makita niya po. Merong shroud during that time. Kaya wag nating sasabihin na hindi mababasa letra por letra. Ayan na, meron yung pinambalot kay Kristo. Kasi nandun doon, kung mababasa nyo, linen cloth lang yung ginagamit doon. Pero dito sa aking ginamit na Biblia, linen shroud ang makikita mong literal na nababasa. Na isa kanya ay binalot at inilagay ito sa libingan. Tuloy natin. Meron pa bang patunay na may linen shroud during the time of Jesus Christ? Meron. Buksan niyo po sa Marcos 15:46. Buksan po natin kung meron bang
Ano po, basahin natin dito sa Marcos 15:46. Late in the afternoon, ito po, nilagyan ko na ng highlights. Sabi dito, late in the afternoon, since it was the day of preparation. Jewish Council, please, wag lang po muna tayong tumawag. Nakikiusap po ako, wag muna. No, mamaya na po. Okay. He was one of who lived expectantly on the lookout for the kingdom of God. Working up his courage, he went to Pilate and asked for Jesus' body. Pilate questioned whether he died that soon and called for the captain to verify that he was really dead. Assured by the captain, he gave Joseph the corpse. Binigay kay Jose na Arimatea yung kanyang katawan. Having already purchased a linen shroud. May dala-dala na siya. Bumili na siya ng shroud. Ayon dito. Sabi niya, having already purchased a linen shroud, Joseph took him down, wrapped him in the shroud. At kinuha niya ang katawan ni Kristo at ibinalot sa shroud. No? Place him into a tomb. Napakalinaw dito. Meron palang shroud na ipinalot kay Kristo. See? Hindi po pala imbento yon, kagaya ng mga sabi ng mga forensics expert. Hindi yan imbento o ano pa man. Pasensya na kayo, medyo mahaba na yung buhok ko. Mahirap pong magpagupit. Bawal lumabas dito. No, hindi pala imbento yung shroud na yon. During that time, may shroud talagang ibinalot kay Kristo. See? Meron po. Narinig niyo, no? They wrap in a shroud and put it in the tomb. Okay, mamaya tutuloy natin yung sinasabi ng mga scientists. Gumamit tayo ng scientifically proven at gumamit tayo ng biblical proof na mayroong nag-e-exist na shroud during that time. Balot mismo sa kanya. Tuloy natin. Ano, mahaba ito pero sinamarize ko na lang. Kasi dito yung debatihan nila. The blood image na, dito tayo. Sabi niya, as far as I'm aware, medieval artists never, sabi niya, sabi ni isang ni Sujibe, si Sujibe na to na nag-explain na isang scientist na nag-observe doon sa Holy Shroud of Turin. As far as I am aware, medieval artists never depicted such blood flows on the body of the dead Christ. Walang sino mang magaling, sabi niya, na artist na pwedeng makadepicted ng ganoong klaseng pagpapadaloy ng dugo sa kamatayan ni Kristo. Wala. Dahil ang mismong nandoon ay tunay na dugo ng tao. Mamaya magugulat kayo kung anong dugo ng tao ang ginamit doon. Magugulat kayo. Tingnan nyo kung paano na-convert ang ibang mga skeptic na tumututol during that time nang ito'y balik sa Catholic Church. Tingnan nyo. The likelihood that the forearm stain are the work of the medieval painter, sabi niya, is virtually nil. Nil daw yun, hindi daw talaga gawa ng medieval painter yun. It is nil, sabi niya, hindi. Dahil kailanman ang sinamang artist ay pwedeng ma-depict yung ganoong klase ng pagdurugo sa sugat kahit daw sinong pinakamagaling na artist. Mamaya ako magbabasa ng mga tanong nyo. Napakaganda ng talakayan natin. Okay. Sabi, further evidence that the man was executed by the Romans. Ayon sa mga ebidensyang nakalap ng mga forensic, mga scientists, mga pathologists, mga chemists, na ang tao daw na nandoon ay nakahiga doon, na na-print yung kanyang images, ay eto, kung ano daw yun talaga, kung kailan daw yun nangyari. Further evidence that a man was executed by the Romans. Ang tao daw na nandoon, na nakaprint doon, ay executed by the Romans, is supplied by the distinguished marks of flagellation, yung pagpapahirap, yung pagpapalatigo. See? Nakita nila ebidensya na yun ay biktima ng Roman flagellation o yung pagpapahirap ng mga Romano.
Sa 12th century, wala nang ganon, ha? Wala na pong crucifixion during that time dahil ang nagpatanggal ng parusang crucifixion ay si Emperador Constantine during that time. Binawal niya na dahil pinawalang halaga niya na yon at ginawa niyang legal ang Christianity at that time at wala nang crucifixion during that time. Kaya, sabi dito, further evidence that the man was executed by the Romans is supplied by the distinctive marks of the flagellation. Scourge marks are present all over the shroud figure. Yes! Lahat! Sa katawan, sa likod, sa harap, except the regions of the heads. Maliban daw sa ulo, wala. Tingnan natin kung totoo tong ebidensya nila. Maglalagay tayo ng biblical passage na yun daw ay nilatigo, pinahirapan. Sabi nga, they can be seen on both and frontal dorsal figures. Yung figures, papakita ko po. But are the best ng tao po nung sinasabi, no? Paki-PM nyo naman si Soren, sabi nyo, wag call ng call kasi nawawala po yung ating live stream. Soren, please, naiintira po yung aming live stream. Wag mo nang po, paki-PM nyo si Soren Robredo na wag mo nang call ng call, please. Okay. Sabi rito ni Dr. Backlin, a medieval examiner observed the injuries appear, sabi nito, to have been made by some type or object applied as a whip, leaving dumbbell-shaped imprints in the skin from which blood has issued. Yun daw ay resulta ng mga sugat doon ay sa pamamagitan ng paglalatigo. Ano yung na-create nilang, nag-create sila kung ano yon. Ito po yung picture ng whip na na-create nila para patunayan yung mga sugat doon ay hindi din drawing, kung hindi mismong gawa mismo ng latigo during the time of Roman. Ayan po yung whip na kanilang Ayan. At yung mga whip na yon, yung pong latigo na yon, saktong-sakto na during that time ay nagmarka doon sa mga sugat ng Panginoong Hesukristo. Yung ginakita nito, ito po ay nag-exist during the time of Roman. Ginagamit nila yan. Meron silang copy nito. Napakalinaw na yang kayan ay itinugma nila doon sa sugat ni Kristo. Ito po ay ginamit during the Roman time na tugmang-tugma doon. See? Napakalinaw, no? Tuloy natin. Ang ganda. Sabi pa rito, medyo maganda yung talakay natin. Observing all this, okay, mamaya na drum, yung paghuhugas, wag kang magala. Observing, darating tayo dyan, hinay-hinay lang, mas maganda step by step, sabi. Observing all these doctors are as agree that the scourge marks on the sword are convincing. Konbinsido sila dahil yung ginamit na panglatigo doon ay nag-execution during the time of Roman. Kaya nagulat sila. Kaya yung mga ibang skeptic doon, unti-unti nang kumakambyo sa mali nilang na ito daw ay 12 medieval century dahil sa carbon dating. Di ba? Would have been sustained by the victim of Roman flogging prior to crucifixion. Napatunayan nila yung taong printed na nando doon ay biktima ng Roman flagellation o pagpapahirap dahil sa mga latigo o latay na tumama sa buong katawan ng taong nakaprint doon ang figure. Doon na, unti-unti na silang naliliwanagan. Tuloy natin. Ang sabi pa dito, this yet another sign that the shroud is not a medieval invention. Doon sila nagkaroon ngayon ng hypothesis. Sabi nila, this is yet another sign that the shroud is an invention. Dahil nakita nila yung linen, inano nila, sabi ng carbon dating 12th century, pero nung sinuri nila itong mabuti, during the time of Palestine period, nando doon na at ginamit na ito. At during the 12th century, hindi na ito ganong ginagamit. Napakalinaw, no? Dahil ang sabi nila, ang carbon dating ay ang tinidetect nito yung temperature. Dahil ang according to the history na ayon dito, na ilang beses nasunog to, nadarang sa apoy, nausukan, nagkaroon nga ng konting butas yung ibang tagaliran dahil nasunog nga ito, pero nakasurvive, walang nakasurvive.
ilang beses nasunog. Kaya ang isang linen, sabi ng isang scientist, na kapag ka ito ay nadadarang sa apoy at nainitan, nagmumuka itong bago. Kaya yun ang na-detect ng carbon dating. Kaya akala nila 12th century lang. Tuloy natin. Sabi ng ganun, sabi pa ng isang nag-oppose dito, yung sinabi ni Nadran dyan, na sabi ng mga scientists na ito daw ay hinugasan. Sabi niya ganun. Kasi, kung ito ay hindi mo huhugasan at binalot mo lamang, natural, hindi magmamarka rito yung mga latigo. Dahil tuyo na ng dugo yun. Tuyo na ng dugo, yung mga sugat-sugat na latigo sa katawan ni Kristo, tumulo na yung maraming dugo. Pag binalot mo yun ng wrap, hindi na magmamarka yung mga sugat nun. Kaya ang sabi ng mga scientists, ito ay hinugasan. Bago to balutan, hinugasan mo na to. Take note ha, ang isang sugat, kapag hinugasan mo ito, mawawala yung dugong na natuyo at muli may lilitaw na live blood, yung lalabas uli siya para magmo-moist. Kaya bumakat ngayon yung mga sugat ni Kristo during that time. Nung patapos nila itong hugasan, ito ay bumakat na sa linen. Kaya yung mga marka ng latigo doon, yung marka ng mga pako sa kamay, bumakat. Dahil lumabas na yung life blood that time. Nabuhugasan na yon, nahugasan. Kasi sabi lang, hindi pwede yan, hindi yan inugasan. Kaya, ganyan, ang isang sugat, kapag hindi mo yan inugasan, magmamamarka, matutuyo yung dugo, hindi na yung babakat sa'yo kasi natakpan na yon ng namuong dugo. Kaya hindi na babakat yung sugat. Kaya daw bumakat doon sa isang tao na nando doon dahil hinugasan daw doon. Totoo ba na hinugasan si Jesus? Si Jesus mismo nagpatunay. Basahin natin sa Biblia. Napakaganda, no? During the time of Jesus Christ, ang mga tao noon, bago ako bumasa, ang mga tao noon kapag ito ay namatay, hinuhugasan muna ang kanilang katawan bago ilibing. Practice yan during the time of Jesus. Pansinin ninyo yung mabuting Samaritano, may nadaanan siyang taong sugatan doon, tinambangan ng mga tulisan. Parable ni Kristo yan, tinambangan, tadtad ng sugat na halos iwan na ng patay. Nung nakita ng mabuting Samaritano na napakaraming sugat, anong ginawa? Hinugasan. Kaya practice na nila na hugasan ang katawan bago ilibing. Sinabi ba ni Kristo na ganun ang practice? At siya ay bago ilibing, hugasan o bubuhusan? Yes! Basahin natin. Sabi rito, Mateo 26:7. Kung meron kayong Bible dyan, na practice talaga ang paghuhugas doon. Okay, basahin natin sa Mateo 26:7. Ito po ang sabi. Baka sabihin, invento lang natin na talagang hinuhugasan po ang mga taong inililibing doon. Mismo si Kristo, sinabi niya. Mateo chapter 26 verse 7. Maganda po, medyo mahaba-haba yung ating talakayan. Ang sabi dito, Mateo 26:7 hanggang 12. Sabi rito, at lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng argwento na lubang malaga at ibinuho sa kanyang ulo, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Datwatwat na makita ito ng mga lagad ay nagalit sila na nagsasabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito? Sapagkat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Datapwat ng mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya ng isang mabuting gawa. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, datapwat ako hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niyang itong ungwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Merong paghuhugas na bago ilibing ang isang tao during the time of Jesus, hinuhugasan na yung bangkay na sinabi mo ni Jesus sa Matthew 26:12, sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang hihanda ako sa paglilibing. Meron ng washing of the body pala during that time na ang taong mamamatay, hinuhugasan. Kaya nung si Jesus ay bago balutan ng shroud, hinugasan ito. Kaya bumakat yung mga latigo, sanhi ng mga pahirap sa kanya, yung whip o yung latigo. See, biblical yung sinasabi ng mga scientists na ito daw ay hinugasan. Sinabi ni Jesus, hinugasan na siya ay inihanda na ang paghuhugas o sa aking katawan, tanda na ako ay ililibing. Nakita ninyo na, sumutugma yung
yung hypothesis ng mga scientists at sinasabi ni Jesus. Tuloy natin. Actually, dalawang libro tong gamit ko. Ito pa yung isa. Maganda. Ang umano naman nito, doctor to, medical doctor. Okay, mamaya papakilala ko kung sino to si Thomas de Wesselo. Ngayon, ito na. Ang sabi dito, napakaganda nito, medyo mahaba. Sinasummarize ko lang na magagamit natin. Ngayon, tuloy na natin. Ngayon, ito na. Ang sabi dito, okay, ang sabi dito, sabi ron, nung inobserba nila yung linen cloth, sabi dito, ito na yung mga figure na nag-observe na sila. Ayan na, ito na yung mga figure. Babasahin na natin. Figure 20. In the micrograph of an area of the blood image taken near the small of the vac, deep red practices can be seen on the surface of the thread. Samples of this particulate matter has been positively identified as blood. Dugo talaga, hindi painting. Take note, kapag ang isang painting ay umabot ng 25, tingnan nyo, nagpe-page yun. How much more itong shroud of Jesus na during the time of Arimathea, binalutan siya ng shroud. See? Meron shroud na ibinalot sa kanya. Ngayon, tatanong, paano nangyari na kinuha ba yun ng mga apostol? Na itabi ba ng mga apostol yun? Babasa tayo ng Biblia kung talagang itinabi ba yun ng mga apostol. Ano po, basahin natin dito sa gamit-gamit kong talata ng Biblia sa John. Hitok, ibig sabihin hutok, hitik, kinuha. Okay. John chapter 20, verse 5 to 8. Sabi rito, Simon Peter, ito po Simon Peter arrived after him, entered the tomb. Observe the linen clothes lying here and the kerchief used to cover his head, not lying with the linen clothes put separate, neatly folded itself. Then other disciple, the one who had gotten there first, went into tomb, went into tomb, took one look at the evidence, took one, and look at the evidence and believed. Nakita niya yung linen, he took, sabi niyan, took one look at the evidence and believed. Nandito yung ebidensya na may shroud na naiwan si Kristo. Ngayon, sa tingin mo ba, hypothetically, sa tingin mo ba hindi pwedeng kunin at dali ng mga apostoles yun at itago? Para sabihin sa mga kanilang mga follower nila na totoong nabuhay ang Panginoon, naririto ang kanyang pinagbalutan sa kanya. Hindi pa payang gawin ng mga apostol yun dahil memorabilia sa kanya ang Panginoon. Took, sabi niya, took. Sabi niya gano'n, no? Then other disciple, the one who had got, went into tomb, pumasok. Took one. Di ba? And look at the evidence. Nakita niya yung ebidensya na may shroud doon. And believed, naniwala siya. Sa tingin niya, hindi kukunin ng mga apostol yun. Alaala ng Panginoong sa kanila yun. And took, and they believe. Kaya hanggang ngayon nakarating sa atin at nasa Turin ito, nakadisplay doon sa altar. Mamaya papakita ko yung picture. Meron talagang iniwan na shroud. Sabi nga dito ng isang magaling na scientist, sabi niya, kung si Charlemagne merong shroud, pinaniniwalaan natin. Even Ramesses may nakuwang shroud during the time na nag-excavate sila sa Egypt, may shroud din na naiwan. Pinaniniwalaan nila. How much more kung hindi natin paniniwalaan na si Kristo mismo nag-iwan din ng kanyang shroud. Ang galing ng analogy ng ng scientist, no? Kung si Charlemagne pinaniniwala mong may shroud, kung si Ramesses pinaniwalaan nating may mga shroud, sabi niya ganon. How much more kung ang ating Jesus na nag-iwan ng shroud hindi natin paniniwalaan? Galing, unti-unti sila nakukonvert. Ngayon, may shroud po, hindi po yan invento ng Catholic Church. Ngayon, ang sabi dito naman, ang ganda rito. Ito po yung yung tad-tad ng latigo sa likod. Ayan. Sabi pa dito, ang ganda, no? Alam ko marami na magtatanong. Sabi naman dahil sa ulo, in-observe nila yung sa ulo. Ito, yung sa ulo na to, sa ulo. Okay, sa ulo. Bibigyan natin ng Bible passage to. Figure 32.
The top and back of the shroud man's head were evidently covered with small puncture wounds. Nasa ulo ng taong nakahiga sa shroud, evidently covered with small puncture wounds, merong sugat sa ulo. Bakit? Mamaya, bakit narusugat yung tao na ron? Babasa tayo ng talata. Sabi ganon. Appear to form a ring around the base, na mayroong forma na sa ulo na yun ay mayroong ring around na sugat. Oo, ano daw yun? The base of the scalp suggesting something like a crown of thorns, na mayroong korona daw na kagaya raw ng pagpuputong ng koronang tinik doon sa figure ng taong nakahiga sa shroud. Take note, walang sino mang pinako sa krus na kriminal na kagaya ng pagkaka-execute kay Kristo na nilagyan ng korona. Si Kristo lamang ang tanging in-execute at binako sa krus na doon sa Jerusalem na mayroong putong na koronang tinik. At ayon sa mga forensic na nakita nila yung ulo na mayroong sugat at may mga nakapalibot na mga sugat-sugat doon na pabilog na forma ng crown of thorns. Pinutungan ba siya ng corona ng thorns? At bakit daw sabi doon, yung ulo daw ay may sugat o mayroong sugat daw? Tuloy natin. Kung totoo ba na may sugat nilagyan ng... Basahin natin ang Mateo. Okay. Nawawala po yung signal natin na nagko-connect. Pasensya na po. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi ng mga scientists na nakadetect. Ang sabi dito sa Mateo 27, 29 to 30 ang sabi rito. Ito po ang nakalagay. Sabi rito. At sila'y magkamakama ng isang putong na tinik. Ayan, meron. Kaya tumutugma yung sinasabi ng Biblia at yung patotoo ng mga forensic experts. Sabi dito, at sila'y magkama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanyang nilibak na nagsisipagsabi, magalak hari ng mga Hudyo, at siya'y kanyang niluroan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. Kaya may sugat, sabi ng forensic, sabi dito, the top of the back of the shroud man's head were eventually covered with small puncture of wounds. Pinakpok siya sa ulo. At ang sabi pa rito, a number of bloodstain appear to form of a ring around and based on the scalp suggesting something like a crown of thorns. Tama yung sinasabi ng Biblia. Sinama rin sinasabi ng mga forensic expert. Take note, walang sino mang tao na in-execute na pinutungan ng koronang tinik maliban sa Panginoong Hesukristo. The truth will prevail. Kaya ang namumroblema sa Shroud of Turin ay yung mga anti-Catholic na pilit ginigiba ang ating pananampalatayang Katoliko. Tuloy natin. Okay. Totoo ba na sabi doon na ang taong iyon ay pinahirapan, binugbog, dilatigo? Hula na yan ni Kristo na nandiyan. Basahin natin yung Isaiah na totoo. Okay. At sabi doon sa merong balbas. May balbas ba talaga si Kristo? Meron po. Basahin natin. Para lalong mahaba ba buhok? May buhok din po. During that time, take note ang mga during the Old Testament time, tandaan ninyo, ang kustumbre o tradisyon ng mga Hudyo people, mahahaba ang kanilang buhok. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa taga-Brazil na mga ngaral na inihintay nating lumaban ng debate, mahiksi daw buhok ni Kristo. Mali. Dahil during the early times ng mga Old Testament time, umiiral doon ang mga Hudyo, ang kanilang kustumbre ay mahahaba ang mga buhok. Basahin natin. Sabi dito sa Isaiah, yung katuparan kung ano yung nakahiga doon sa Shroud of Turin, ganun din ang depiction ng Isaiah. Basahin natin. Napakaganda nitong ating talakayan, mga kaibigan. Isaiah chapter 53 verse 2 and the following verse. Tingnan nyo ang depiction ng Holy Shroud of Turin sa sinasabi ng Isaiah 53. Ganito. 53:2 and the following verse. Sabi dito, tingnan nyo itsura ng Holy Shroud of Turin at yung figure na sinasabi ng Isaiah 53:2 and the following verse.
Siya'y tinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman, at gaya ng isang pinagkublihan ng kanilang muka ng mga tao na siya'y hinamak. Hindi natin hinahalagaan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon na may nating ipinalagay, siya'y nahinampas, sinaktan, at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan. Ayan, oh. Nakita niya, ito yung tinatawag na suffering servant, o sa Hebrew tinatawag itong Eved Yahweh. Suffering servant, yung nakadepict o yung nakafigure doon sa Isaiah 53, chapter 53, 2 and the following verse, na tugman-tugma doon sa printing ng Holy Shroud of Turin, na may hinampas, nilatigo, tuloy natin. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsan. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay sa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nasigaling tayo. May mga latay. Kung ano yung dinidepict ni Isaiah dito, yun ang tugmang-tugmang nakita ng mga forensic expert, ng mga pathologists, na ang taong iyon ay dumanas ng pagpapahirap. Biblical based, scientifically. Okay, medyo naputol yung ating signal. Medyo pasensya na dun sa nangungulit ng tumatawag. Napuputol po yung aming signal, nawawala. Please, nakikiusap po ako sa inyo, wag naman muna. Ano po, mamaya na po kayo tumawag. Tutuloy po natin yung ating naputol po. Okay. Ngayon, tama yung dinidefect. Ngayon, bakit doon sa Holy Shroud of Turin, mayroong balbas na nakita? May balbas nga ba si Kristo? Basahin natin ang Isaiah chapter 50, verse, ito, sa Isaiah chapter 50, sabi dito, verse 6. Sabi dito, sabi dito, aking ipinain ang aking likod sa mga nananakit. Kita mo, ha? Aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit, at ang aking mga pisngi sa mga bumabaltak ng balbas. Hindi ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at paglura. May balbas. Kaya nung nakita doon sa Holy Shroud of Turin, nakita mo may balbas. Tama-tama yung sinabi ni Isaiah na yung Eved Yahweh o yung suffering servant may balbas. See? Kaya huwag tayo magpapalinlang sa mga umaatake sa ating pananampalatayang Katoliko. Actually, napakahaba po ng ating talakayan. Actually, meron pang isang magpapatunay na doon. Papaano ngayon, eto na, isa-summarize ko na po. Papaano ngayon napunta ang Holy Shroud of Turin sa atin hanggang ngayon? Ito po ang kanilang batayan. Ayon dito, kay itong si Thomas de Wesselo, siya po ay isang MA at isang PhD, Doctor of Philosophy, isang magaling na historian experience, at isang MA and PhD, at isang dalubhasa sa kasaysayan. Kung meron mo kayong makikita nito, napakagandang gamitin sa pagtatanggol ng ating pananampalataya. Papaanong nakarating ito? Ito po, nagpasal. Ito naman po ang gagamitin ko, napakaganda. Yung kanyang libro na ang topic, The Holy Shroud of Turin. Okay. Ito po. Sabi dito, kung papaano yon nagpasalin-salin sa atin. Babasahin natin, ang sabi dito, medyo naputol po tayo kasi mayroon pong tawag ng tawag. Sinabi ko nang wag muna, naputol po yung atin. Bali, second part na po ito, Ito po ang kanyang, kung papaano nakarating sa atin, yung history na nakuha natin, yung timeline kung papaano nagkaroon ng Sabi dito, during the shroud made Mandilion hidden above Edessa West Gate, tinago. During the 30 AD crucifixion of Jesus Easter. Ito po kung paano nakarating sa atin yung Holy Shroud. Meron po rito ang chronology kung paano nakarating ang Holy Shroud of Turin sa atin. Medyo mahaba na yung kasaysayan nito, nandito po, hindi ko po ito inimbento. Mahaba na po ito, abutin tayo rito ng another 1 hour.
At baka may tumawag na naman. So, kung meron po kayong katanungan, nagbigay lang po ako ng konting hint doon sa pagtatanggol natin sa Holy Shroud of Turin, na sana nakapagbigay ito ng liwanag sa atin na wag nating pagdudahan ang ating pananampalataya. So, unang-una, pasensya na po, hindi ko na nabasa yung mga katanungan nyo dahil second part 2 na to. Merong tawag ng tawag hanggang nawala yung ating video. Nawala. So, nag-live uli ako para karugtong ito. Pasensya na po, no? At kung hindi ko na mabasa, magtanong po uli kayo habang hinihintay ko yung inyong mga katanungan dito. So, ayon dito, basahin natin yung, sabi dito, actually, papakita ko po sa inyo, bago ko muna basahin, yung mga picture na mga scientist na nag-research. Ayan po, yung mga picture nila about Holy Shroud of Turin, kung paano nila ito ay pinatunayan nito ay authentic. Napakaganda po. Ayan po yung mga feature na pinapakita ko sa inyo, kung paano po ito pinagtalunan at napatunayang ito ay authentic. At ang maganda po, ayan po, napatunayan na ito ay hindi medieval forgery o hindi imbento ng sinumang magaling na expert na artist. Ngayon sasabihin nila, ayon sa mga naninira sa simbahang Katoliko, yung daw mukha ni Kristo ginaya lang daw sa kay Rodrigo Borgia or kay Cesare Borgia. Take note, kailan ba lumitaw si Borgia at doon kukuha? During ng shroud ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? At during the early Christian time, may mga images na ang mga early Christian bago pa lumitaw si Borgia, na kinakapit doon din nating kinopya o dinefake ang mukha ni Kristo. So, sablay po yan. So, kung wala po kayong katanungan, brother, nakita ko po kanina, ang dami nang may mga katanungan, nawala po yung mga tanong nyo at hindi ko na kayo makita dahil second video na to, karugtong to ng part 2. Nawala po. Kaya paumanhin po sa inyo, kung hindi ko nabasa yung mga katanungan, hinihintay ko po sa inyo na magtanong kayo about doon sa ating topic ng Holy Shroud of Turin at sasagutin po natin. Nasa harap po natin ang mga referensya na ating magagamit. Even itong MD, medical doctor, na nagpatunay ng Holy Shroud of Turin ay tunay. Pati yung spear na ginamit sa tagiliran ni Kristo, ito po. At ayon sa Biblia, sinaksak sa tagiliran, at ayon din mismo dito sa mga pathologist expert, sinaksak talaga yung taong nakahiga doon na nag-imprint sa tagiliran, at yung dugong dumadaloy doon sa tagiliran ng print doon sa Holy Shroud of Turin ay mayroong tubig at dugo na magkahalo. Dahil nung sinaksak si Kristo sa tagiliran, dumaloy ang tubig at dugo. Kaya na-confirm nila ito ay authentic at hindi ito forgery. At yung sinasabi nila na ayon daw sa sinasabi ng mga umo-oppose na ito daw ay ayon sa carbon dating ay 12th century. No. Dahil during that time, ilang beses nang nasunog ang kinalalagyan nito, pero ito ay ilang beses na rin nakasurvive. Sabi ng isang expert na ang isang bagay kapag nasunog, ito ay nagmumukhang bago at nag-iiba ang texture at nag-iiba ang kanyang kalagayan. Kaya na-detect ng carbon dating ay yung pangyayari na ito ay nadarang sa apoy, nag-iba ng texture at nagmukhang bago. So, napakaganda po. So, kung meron kayong katanungan, sabi niya ganon, Professor watching John Harvey Torres. Tanong po, sabi po kasi ng isang station ng radyo, INC yata yon. Yun daw po sa Genesis 1:20, kausap daw po ng Ama yung mga anghel at saka daw po isa. Wala, unang-una, ang anghel ay hindi creator, kundi created being. Let us create. Ating likhain ang tao ayon sa ating wangits. Ngayon, kung anghel yon, paano magiging anghel yon? Ang anghel created being. Tapos ngayon, kung sasabihin mong anghel ay sabi, let us create, ating likhain. Di man lilikha din yung kausap nung nandoon sa 26. Ang anghel ay kailanman hindi man lilikha. Wala kang mababasang talata ng anghel man lilikha, kundi ang mga anghel ay nilikha na parang apoy na ningas at mga mensahero ng Diyos. Okay, Adrian Patungil, Jezabel Torres,
Sabi ni Adrian Nasabil Torres, Adrian Patungil, ire-repost ko na lang po mga tanong ko sa kabilang video, Seymour. Actually, nawala nga may makulit kasing tawag ng tawag Kaya napuputol yung una, brother. Pinotis po ng message ko dito. Panotis. Panotis po ng message ko dito sa page na to and sa personal account mo. Letter of gratitude po sa iyo. Salamat po. Glory to God. Adrian Patungil. Number 2, pwede po bang mag-request ng topic about sa prophecy sa Daniel 2, about sa dream ni Nebuchadnezzar? Atin ang itatalakayin, wag kang mag-alala, marami tayo rito mga referensya, brother. Okay. Sheila Cortez, di daw long hair, bro. Long hair po. Unang-una, Sheila Cortez, salamat sa iyo, no? Hindi ko na sasabihin kung ano yan. Basta salamat sa inyo, even kay Ryan Fayas, sa inyo. Salamat sa inyo. Sabi niya, hindi raw long hair. Ang binabatayan ni Soriano, na hindi raw long hair si Kristo, yung Greek tradition. Si Kristo, take note, ay hindi Grego. During that time ng New Testament, Greek na influence sila ng Grego. Ang mga Grego, ang mga gupit niyan ay gupit kagaya nito, may higsi ang buhok. Pero si Kristo ay hindi Grego. Ang kostumbre at ang tradisyon ng mga Hudyo ay mahahaba ang buhok ng mga lalaki. Dapat aralin niya muna ang tradisyon at kostumbre ng mga Hebrew people, hindi yung Greek people. Dahil si Kristo ay hindi kailanman Grego, kung hindi siya ay Hudyo. Kaya siya ay mahaba ang buhok. Ang ginagamit niyang batayan ay yung kostumbre ng mga Greek people o mga Hellenist. Hindi Hellenista o hindi Greek si Kristo. Siya po ay Hudyo dahil ang kostumbre ng mga batang Hudyong lalaki ay mahahaba din ang buhok. Lalo na kapag ang isang tao o ang isang lalaki ay idinedicate sa Diyos, hindi yan magpapagupit ng buhok hanggang sa kanyang kapanganakan, hanggang matupad niya yung promise niya sa Diyos. Dahil si Kristo ay idinedicate mismo sa Diyos doon sa temple. Natural, susunod siya sa kanyang vow, yung tinatawag nilang Nazarite. Kaya mahaba ang buhok, hindi yung mahabang-mahaba hanggang dito po. Hindi po sinasabi na mahabang-mahaba kagaya ng sa babae, hindi po yung ganon. Kaya sabihin mo po doon na aralin nyo muna ang Hebrew tradition at ang kanilang kostumbre bago kayo kamo umatake. Okay? Salamat. Guerrero Cariel, bro, pabati, watching Dubai. God bless you, Ave Maria. Guerrero Cariel. Adrian Patangi, pati po sa argument ng mga saksi na di daw po totoo na pinako sa krus, kundi sa post lang po. Unang-una, yung mga kaibigan nating mga Jehovah Witnesses, ang ginagamit nila ay torture stick. Torture stick na yung poste lang na diretso. Actually, ayon sa pag-aaral, ang binuhat ni Kristo hindi buong krus. Yung tinatawag nilang patibulum o yung horizontal na ganon, hindi yung vertical. Yung vertical, naghihintay sa krus ng Kalbaryo, ang daladala ni Kristo, yung patibulum na ganon. Pagdating sa krus ng Kalbaryo, ipinako siya at iniangat yung patibulum, kaya naging krus. Staurus po ang ginamit sa Greek doon, hindi Palios. Sa sa Greek po, ang krus po ay staurus. Kung titingnan mo sa Greek translation, hindi stake o torture stake ang ginamit, kung hindi staurus. Gamitin mo ang Greek at makikita mo, kuros ang binabanggit at hindi poste or torture stake. Balik tayo sa original language ng Greek New Testament, makikita mo, staurus ang ginamit. Hindi po yung tinatawag nilang torture stake. Ano ba sa Hebrew o sa Greek ang torture stake? Di ba? Iba po ang torture stake sa Greek at iba ang cross doon sa Greek. Okay. Ang torture stake ay ano? Ang steak, hindi po yung steak to na na barbecue na ano po. Iba po. Staurus po, hindi po, pag sinabing torture stick, hindi po yun staurus, iba po. Inulit ka po, iba po ang torture stick sa cross. Sa cross po, staurus po ang ginamit at hindi po yung sinasabi nilang sa poste pinutong. Kasi kung yon ay sa poste, kung babasahin natin, at sa ulunan niya nakapako ang hari ng mga Hudyo.
hari ng mga Hudyo. Sa ulunan niya nakalagay ang INRI o Jesus Nazarenos Rixodios. Ngayon kung sa torture stick yung pinako, dapat sa taas ng kanyang kamay, dapat ang nakasulat doon sa taas ng kanyang kamay. Pero ang mababasa ron sa kanyang ulunan. Therefore, literary cross talaga. Dahil kung torture stick yan diretsong tulos lang, nakaganon si Kristo sa cross, dapat nakalagay doon mababasa sa taas ng kanyang kamay nakasulat ang INRI. Hindi, sa kanyang ulunan nakasulat ang INRI. Therefore, cross po at hindi torture stick. Okay, tuloy natin. Pati po sa Jerry Rublica, nice to listen to your FB Live. Good timing habang naka-quarantine ang Pinas. God bless, brother. Dami kong natutunan. Actually, mahaba yung ating yung tinatawag nating the Shroud of Turin. Sinamarize ko lang medyo mahaba yung talakayan, ay marami nang magtatatawag-tawag dito. Okay. Nasa Amplified Bible po nakasulat ang persona ng Santissima Trinidad sa Genesis 1. Yes, correct. Father, Son, Holy Spirit ang nakalagay doon. Let us create Father, Son, Holy Spirit. Nandoon po. Amplified Bible by mas magandang bilhin nyo yung sali ni nakalimutan ko na, ni Joyce Meyer, maganda. Nandoon letra for letra ang Trinity, mababasa nyo. So, kung wala na kayong katanungan, may katanungan pa po ba kayo? Meron pa. Hinihintay ko po yung mga nagtanong doon nating live streaming na tawag ng tawag talaga. Ilang beses ko nang sinabing huwag magtatawag, nagtatatawag, wala tayong magagawa. So, may tanong pa po ba? Kaya yung mga nasa kabila po na naghihintay ng kasagutan, naghihintay pa rin ho ako dito para po sagutin ang inyong mga katanungan doon sa kabila. Part 2 na po natin to dahil naputol po tayo kanina. So, ano pa po ba ang inyong mga katanungan? Nandito po kami upang maghahayag sa inyo ng katotohanan. Unang-una, inuulit ko po, huwag natin kailanman pag-aalinlanganan ang ating pananampalatayang Katoliko. Bagkus aralin natin ang turo, doktrina at aral ng ating simbahan upang hindi tayo maligaw ng sinumang mga ngaral. Ang mga taong naliligaw ng kanyang pananampalataya ay ang mga taong hindi man lamang iniisip kung ano talaga ang tunay na ating pananampalataya. Maraming mga Katolikong ganyan. Ang masakit, pagkatapos ma-convert sa ibang sekta, sa kanila ngayon aatakihin ang Katoliko. Pero during that time na sila ay Katoliko, hindi mo makita mag-aral ng Biblia, hindi mo makita magbubuklat. Pero pag natuto na sa ibang sekta, ang dami ng alam na talata, pambabato sa kanilang pananampalatayang pinanggalingan. Yan ang nakalulungkot. Kung hindi pa lilipat, hindi pa mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi pa magmememorya. At ang may memorya, hindi lang talata, ay yung pang-atake sa Catholic Church. Okay, tuloy natin. Adrian Patongi, paano po yung takip sa ulo ni Jesus na humiwalay po ang klot? Unang-una, kasama din yon. Unang-una, actually, kaya nating i-demonstrate yan, Ang mga patay ng araw, nilalagyan dito yan ng, yung parang panyo. At nilalagyan ng coins. Kaya tingnan nyo yung Holy Shroud of Turin, parang nakadilat yung mata. May coins po yon at may panyo dito. Bakit? Kasi ang patay po, kapag ito ay nililibing, sa katagalan, bumubuka yung bibig niyan at dumidilat yung mata. Kaya ang kostumbre o ang mga ng mga Hudyo, nilalagyan nila ng coins yung mata at tinatalian dito para hindi ngumanga at saka hindi dumilat. Kaya nilalagyan nila ang mga taong inililibing nila. Ngayon, yung tinatawag na paano po yung takip sa ulo ni Jesus na hiwalay po ang klot. Okay, walang problema ron. Dahil ayon dito sa design, ang print ng Holy Shroud ay simbolo kung papaano nagrepresenta na bumangon si Kristo mula sa kanyang kinahihigaan. Tingnan nyo yung Xerox. Kapag dumaan ang liwanag at nandoon ang isang bagay, tinamaan ng liwanag yon, bumabakat yung mismong kabuuan ng isi-Xerox mo. Kaya nung nag-resurrect si Kristo, bumakat yung kanyang mismong itsura doon sa Holy Shroud of Turin. At yung tinatawag na cloth na yon na nakatope, bakit nakatope? Bakit nakatope? Sabi doon, hiwalay. Bakit nakatope? Ayan ang maganda nating alam. Bakit nakatope? Ang ugali ng mga Hudyo, take note dapat aralin natin to Ang ugali ng mga Hudyo, kung bakit
nakatope yung linen cloth. Kagaya sa hotel. Kapag ka ang isang customer iniwan ang tablecloth doon sa upuan na makaayos na nakatope, babalik pa yon. Pero pag nakita mo nakalaylay na laon yung tablecloth sa hotel, hindi na babalik yun. Yun ang kostumbre ng mga Hudyo. Na kapag ang isang tao na bumisita sa kanila at binigyan nila ng tablecloth at nakita nila sa kanilang lamesa na ito ay hindi na maayos ang tope at umalis na, hindi na babalik yon. Kaya ang ginawa ni Kristo, tinope yung tablecloth at hiniwalay, tanda na siya ay muling magbabalik at babangon sa hukay. Kostumbre yan ng mga Hudyo. Kaya nung nakita to ng mga alagad, siya ay naniwala. Di ba binasa natin? Nung nakita niya nakatope, siya ay naniwala. Nababalik. Dahil nakita niya yung sign na natarkatope. Yun ang kostumbre o tradisyon ng mga Hudyo na kapag ka ang isang tao sa kanila ay bumisita at nakikain, binigyan ng tablecloth at itinupi ito, ibig sabihin, babalik pa siya. Dapat aralin natin yan, no? Para maipaliwanag natin yung ating Catholic faith. Okay, tuloy natin. So, wala na bang mga katanungan dyan, brothers and sister? Ako'y medyo mag-ano na. Kung may katanungan po kayo sa ating pananampalataya, huwag po kayong mag-alala. Yung pong inyong mga hinihiling na topic, uutay-utayin po natin yan. Hindi po tayo pwedeng mag-araw-araw. Dahil ang signal po dito ay pawala-wala. Parang naka-lockdown din yata. Minsan nagluloko, wala. Minsan meron. Kaya sana po mga kapatid ko sa pananampalatayang Katoliko na ang aking pong live streaming na ginagawa ay makapagbigay kaalaman at pagbibigay tibay sa pananampalatayang Katoliko. Muli salamat sa lahat na mga nagsusubscribe. Konting-konting tumbling na lang. Pasok na tayo doon sa YouTube channel natin. Doon na tayo magla-live. Konting tumbling na lang. Tulungan nyo kami, i-share, ikalat, i-subscribe ang ating YouTube channel. At gaya ng pinangako namin sa inyo, marami kaming matutulungan dyan. Salamat po. At may tanong pa bago tayo umalis. Sabi ni Adrian, bakit puro ikaw ang tanong? Pa-cover naman po ng Da Vinci Code na naging companion daw po ni Mary Magdalene si Jesus. Siya daw po ang Holy Grail sa book ni Dan Brown. Salamat po. That is a hoax. Kahit kailan hindi naging asawa o yung gaya ng sinasabi ni Dan Brown na nagkaroon si Kristo ng mga anak kay Mary Magdalene. Okay, ginamit niya lang ang Da Vinci Code na yan para kumita. Actually, kumita ng milyon-milyon yan si Dan Brown sa ganyan. Actually, Katoliko yan. Ginamit niya lang yon para maging controversial yung kay Kristo at yung sa Last Supper. Yan ay walang batayan at katotohanan na kailanman hindi nagkaroon ng ugnayang biological o nagkaroon ng affair si Kristo kay Mary Magdalene. Yan po ay, meron tayo dito nga, may libro tayo yan. Itatalakayin din natin yan. Ano? Marami. Susunod-sunod din natin yan. Okay. Sheila Cortez, mahalay daw yung hawak ni Magdalene dahil babae yun. Si Thomas, okay dahil lalaki. Hindi po. Kung babasahin niyo po doon, sabi diyan, aakyat ako wag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapasok pupunta sa Ama. Aakyat ako sa inyong Diyos, sa aking Diyos, sa inyong Ama, sa aking Ama. Nasaan yung kahalayan doon? Bakit hindi siya nagpapahawak? Kasi magsusulit muna siya. Magsusulit muna siya sa Ama na mission accomplished. So, papakialam ko muna sa Ama na yung kanyang pinagagawa sa akin ay accomplished na. Kaya hindi muna siya. Sabi niya, wag mo muna ako, pupunta muna ako sa Ama nyo. Bakit Para ipakita doon na mission accomplished, Father. Ano po? Kaya wag kayong maniniwala na may halay. Kung yung demonyo nga o si Satanas hindi siya natokso nung 40 days na nag-aayuno siya, yung hahawak lang kay Mary Magdalene, lagi-lagi niya tong kasama. Di ba? Disciple niya yan, mga babae, si Mary Martha, si Mary na kapatid ni Lazaro. Kasama niya yan, imposibleng hindi niya rin nahahawakan yan. Binibigyan nila ng maling pakahulugan yung mga talata sa Bible at hindi naman niya nag-aaral ng exegetical context. Basta mabasa, bibigyan ng maling kahulugan. Kaya marami silang mapapaniwala doon sa mga Katolikong hindi nagbabasa ng Biblia. Walang halay po doon, sila lang ang mahalay mag-isip. Salamat sa tanong. Okay. Jenny Rublica. Ano yan? Adrian patanong lang po talaga ako, brother. Salamat po sa pasagot. God bless. Salamat rin, Adrian. Okay lang naman. Jerry Rublica, I have a strong tear na si Mama Mary
ang nag-shape ng cloth. Okay? Just retore. Last na lang po, yun daw po sa Genesis, yun daw po kausap ng Diyos na likhain natin yung mga anghel. Sinagot ko na yan, hindi anghel. Kailanman ang anghel ay hindi creator, kundi created being. Ang sabi doon, let us create ating lalangin. Ang kasama niya, manlalalang, hindi nilalang din. Let us create ating lalangin. Ibig sabihin, may kasama siyang maglalalang din. Tatanungin niya, bakit? Kailan ba nilikha yung anghel? Ayon sa Biblia. May mababasa ba tayo kung kailan nilikha ang anghel? Di ba wala tayong mababasang letra? Pero yung konteksto, yung tinatawag natin, konteksto kung kailan nilikha ang anghel, take note, ang anghel ay heavenly bodies. Kasama yan sa mga heavenly bodies o heavenly hosts. At during that time, ayon sa mga dalubhasa, mga biblical scholar at theologian, ang anghel ay nagawa o na-create during the second and third day of the creation. Basahin nyo, and God created the heavens. Heavens, kasama sila. Heavenly hosts ang mga angel at heavenly bodies, kasama sila doon. Nung nalikha ang kalangitan, kasama sila ron. Hindi mo bang mababasa? Pero mag-aral tayo para maintindihan natin. Ayon sa mga dalubhasa, ang anghel daw ay nalikha sa pagitan ng 2 hanggang 3 hour. At sabi niya, and God created heavens and earth, and God said, see? Kaya kailanman ang anghel ay hindi manlilikha, kundi nilikha. Okay. Sabi ni Miguel Sugid, at may isa din pong nagsasabi yung Genesis 26, God the Mother daw po yung kasama na pinagmulan daw ng paglikha sa mga babae. Yan ay yung mga born again sa sa North Korea, South Korea, Koreanang born again yan. Na-encounter ko na yan doon sa Mehan Garden. Ngayon wala na sila ron. Yan nga ang paniwala, pero walang God the Mother, pero Mother of God meron. Ang ating paniniwala, may Mother of God si Mama Mary, pero God the Mother wala. Jerry Torres, salamat po, nawain po ako ng connection kanina. Parehas tayo. Chris Kromsky, Bromel, paano nakuha ng mga scientifico ang Shroud of Turin at paano ito napatunayan na kay Jesus po yan? Ngayon lang ako kasi nakabukas ng wifi, salamat po. So, magbalik ka at ito po ang aming naging talakayan at ang ating prueba. Ano po? Nandito sa pangalawang video na to kasi namatay yung una natin video, maraming tawag ng tawag. Kaya part 2 na to, yung part 1 po, hanapin mo Romy Kromsky, maiintindihan mo po. Okay. So, meron pa po bang mga magtatanong, brother and sister, sa ating mga talakayan? Speaking of creation, pa-cover po ng Hebrew conception ng creation, kung saan naniniwala po ang mga Hebrew na hindi na ang langit o firmament ay isang glass dome na gamit ng Diyos para hatiin ang tubig sa taas. Unang-una, brother, Adrian Patungi, hindi lang ang mga Hebrew people ang mayroong history about creation. Even Babylonian, even Assyrian, even mga tinatawag natin mga, yung Ugarit. Yung mga Ugarit. Meron silang kanya-kanyang creation. Parang naghihiraman sila. Kung kagaya ng itong sa Babylonian Talmud, meron din silang sarili nilang creation. Kung paano in-explain ng Babylonian Talmud yung creation ng mundo. Meron din Hebrew people, kung paano. Sa atin naman, doon sa Hebrew people ang pinaniniwalaan natin sa Genesis. So, kaya may kanya-kanya po silang variation kung paano nila inilalahad ang paglikha ng Diyos sa mundo. Even ang Assyrian, merong version kung paano nilikha ang mundo, paano nilikha ang tao, meron po sila. Even Babylonian Talmud, meron din po sila. Ano po? Kaya kung ano yung nandoon sa Genesis, yun ang pinaniniwalaan natin. Okay. Okay. Salamat, Adrian Patungi. Wala na po bang magtatanong? So, kung wala na pong magtatanong, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa amin at walang sawang naghahatid ng tulong sa panahon ng krisis at sa kalamidad na ito. Salamat sa inyo, hindi ko na kayo babanggitin. Si Lord na ang bahala sa inyong mapagpapalang mga material spiritual na ipadadala sa Adrian Patungi. Lahat po sila ay same ng itsura ng word, kung saan may dome po sa taas at Romans in Hebrews. Lahat po sila ay may dome or firmament. Salamat po. Yes, sabi doon Isaiah 40:22. And God sit in the circle of the earth. Sa iba ang ginamit doon na salin globe. Wala namang problema diyan dahil ang mundo ay bilog talaga, even scientists, pero hindi perfectly round ha.
Okay, Chris Romsky. Okay po, salamat. Last na tanong ko na lang po, yung dugo sa Shroud of Turin ay kung anong dugo galing ang hostya, tugma kaya yan sa dugo ni Kristo? Unang-una, napakaganda ng tanong mo bago kong makalimutan. Nung sinuri yung dugo sa Holy Shroud of Turin, nagulat ang mga sumusuri. Bakit? Double Y chromosome. Yung Y chromosome na dugo, pambabae yun. Ang isang tao o ang isang sanggol kapag nasa sinapupunan ng kanyang magulang, kinakailangan ito mayroong X chromosome na 23 at Y chromosome na 23. Dugo ng nanay at dugo ng tatay ang magpoporma sa dugo ng sanggol. Pero nung sinuri ito ng mga dalubhasa, double Y chromosome. Ibig sabihin, dugo ng babae. Sabi nga ng Galatia 8:8, and God sent His Son, born of a woman. Dugo ng babae, double Y chromosome. Ang nakita nilang nakaprint doon sa Holy Shroud of Turin. Tingnan nyo yung Y chromosome. Anong dugo yun? Dugo ng babae. Sa asinong babae yung pinagkunan ng Y chromosome na yon ni Kristo? Yung kanyang magulang. Namamana ba ng anak ang dugo ng magulang? Yes, basahin natin. Ang ganda ng tanong mo bago ko nakalimutan, no? Y chromosome, double Y chromosome po ang nakitang dugo doon sa Shroud of Turin. Kaya, kaninong dugo yung Y chromosome na yon? Ay natural sa babae. Sino ba yung nanay niyang babae? Ang mahal na Birhen Maria. See? Tingnan natin kung namamana ba ng anak ang dugo ng magulang. Basahin niyo po, buksan niyo po yung Hebrew chapter 2 verse 12, KJV, mas maganda po para sabihin, hindi, Katoliko yan dito tayo sa para walang silang lusot. Okay, basahin natin. Sabi sa Hebrew chapter 2 verse 14 or 12, kung di ako nagkakamali, ang sabi dito, okay. Ito, for as much as then, 2:14 ng Hebrew, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also himself likewise took part of the same, at siya'y nakabahagi din ito ng laman at dugo. Basahin natin sa Tagalog, Dahil sa mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya naman, patungkol to kay Kristo, siya naman gayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ang dyablo. Yung anak nakapagmamana ng dugo at laman ng magulang. Nung nagkataong tao si Kristo, kanino niya nakuha yung dugo at laman? Sabi ng mga scientists na sumuri sa dugo, that is a Y, double Y chromosome, dugo ng babae. Kaya napakalaki ng ating paggalang sa mahal na Birhen Maria. Mag-aral tayo para hindi tayo nalilin lang ng mga ibang sekta, Yung dugo na nandoon sa bloodstains sa Shroud of Turin ay dugo o Y chromosome ng babae. Nakita nyo, nakakagulat, di ba? Mga scientists na nagpatotoo niyan. Okay. Yung glorified body po ba, may flesh pa ba yun? Or what? Bakit nakakapasok sa doors? Okay. Pag sinabing glorified body, ang katawan mo ay hindi nasakop ng ating time. That is, sakop na siya ng eternity time. Kahit na maglalapos ka dyan, kahit na saan isipin mo lang na nandoon ka sa lugar na yan, dilitaw ka. Ang tawag doon, eternity time. Kapag ang isang glorified body na ibinigay ng Diyos o ginawa na ng Diyos, nasa eternity yan. Wala nang mga balakid na mga hadlang na hindi ka makakapasok. Iba ang katawan natin na naaagnas o nabubulok kapag napalitan ng glorified body, kahit na tumagos pa yan, kahit na isipin mong nandun ka agad. Dahil ang glorified body, wala nang kagaya ng time and space na sakop natin. Wala na siyang sakop, siya ay nabibilang na sa eternity time. Ayon yan sa theology. Dapat mag-aaral din tayo ng theology, Kaya kahit na tumagos doon, kumain siya, anong gawin niya ron, di ba? Kumain nga yung glorified body ni Kristo, kumain ng isda, inihaw, di ba? Kaya kasi ang katawan ni Kristo na nag-glorified body hindi nasakop ng time and space ng mundo natin. Yung siya ay nasasakop na ng eternity time. Nakakapasok, nakakarating kung saan-saan. Di ba naunahan niya pa nga yung mga apostol doon sa baybayin ng Galilea? Anong ginawa ni Kristo ron? Lumipad? Naglakad sa tubig? Di ba? Walang binanggit. Kasi ang isang tao na glorified body,
wala na siya sa sakop ng time and space natin. Siya ay nandoon na sa tinatawag nating eternity time. Kapag ka ang isang tao namatay, hindi na siya sakop ng time and space natin dito sa ibabaw ng mundo. Siya ay nasasakop na doon sa tinatawag na eternity time. Okay. Adrian Patoki, authentic po ba ang Book of Enoch? Unang-una, hindi niya nasama sa canon. Marami pang mga book na hindi nasama sa canon. Hindi sinabi ng simbahan na yan ay peke o hindi. Pero bakit hindi isinama sa canon? Dahil during that time, mayroon tinatawag nating measuring rod o batayan or sukatan para isang libro ay maging canon. Hindi siya pumasa sa canon o batayan ng simbahan para siya ay i-identify as a canonical book. Pero hindi ibig sabihin na wag na nating paniwalaan. Hindi lang siya pumasa sa measuring rod nung during that time na mayroong tinatawag na canonization of the Bible. Hindi sinabi ng simbahan, wag paniwalaan yan. Hindi. Actually, may mga Book of Enoch din doon sa Jude. Kinuha ni Jude na nakipaglaban si Arkanghel Gabriel para makuha yung kabangkay ni ano. Nasa Book of Enoch yun. Pero walang sinabing simbahan, wag paniwalaan yan. Hindi lang pumasa sa canonization ng measuring rod yung Book of Enoch. Pero walang sinabi ang simbahan na wag na yung paniwalaan. Wala pong ganun. Ano po? Arian Lopez Bromel, thanks po talaga. Nandiyan po kayo na binigyan ng talino para masagot ang mga katanungan namin. Ipagpatuloy niyo po ang pag-aaral, Bromel. God bless po. Arian Lopez, salamat din sa iyo. Actually, wag ninyo akong hangaan. Ang dapat nating hangaan ay ang Diyos. Without God, wala ako nito, wala akong knowledge. Sa mahabang panahon na pag-aaral natin, patuloy pa rin tayo magbibigay ng kaalaman. Kung ano yung nakaalaman na sa akin, hindi ko ipagdadamot yan. Okay. Marami din minsan sumisira sa atin ang masakit, kapwa pa rin natin Katoliko. Hayaan na natin sila. Kung ano yung basta tayo, patuloy nating ipangaral ang salita ng Diyos, ang kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Salamat sa inyong suporta. Tulungan nyo kami. Konting-konting tumbling na lang. Nandun na tayo sa YouTube channel na tayo magla-live. Ano po? Salamat po sa inyo. Okay? So, kung wala na kayong itatanong, mayroon pa. Adrian Patongi. May mga pasugo po ako dito galing sa pinsan ko at nabasa ko po ang paninindigan nila sa apostasy. Pa-cover naman po ito. Salamat po. Pasensya na sa kakulitan ko. Okay lang. Bro, hintayin natin. Marami tayong tatalakayan. Iisa-isahin natin yung mga aral nila, yung ating mga aral. Maharami. Hindi tayo mauubusan. Siguro, baka sa susunod, nasa YouTube channel na tayo para magda-direct na tayo. Ano? Nakalinya po yan. Wag po kayong mag-alala. Lahat po ng gusto nyong topic, maririnig nyo sa ating FB Live. Pag hindi na tayo nag-FB Live, nandun na tayo sa YouTube channel. Doon nyo na po kayo susubaybayan. Kaya mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Konting tumbling na lang. Chris Romsky, Bromel, out of topic lang po ako. Okay lang. Hindi ba mayroon tayong saint na same time, dalawang lugar yung napuntahan niya at nag-preach sa mga tao? Salamat. Yung tinatawag natin by location. Even si Francesco Foglioni. Do you know who is Francesco Foglioni? Mas kilala sa tawag na Padre Pio. Mayroon niyang tinatawag din na yung mga mystic, direct to the point, yung mga mystic na saint natin, may mga may mga tinatawag natin biological equation. Even Padre Camumot na malapit na maging saint, napatunayan na may bilocation din yan. May mga saint tayo, even si Saint yung sa Divine Mercy, sino yan? Saint Ellen Paloski, sino ba to? Si Saint Faustina. Meron din yung meron silang mga patotoo na may bilocation sila. Totoo yan. Walang imposible sa Diyos kapag ginusto niya sa kanyang mga banal. Kagaya ni Adrian Patongi, salamat brother Prodeo et Ecclesia. Maraming salamat. So, wala na po ba kayong mga katanungan? One day, magpapagupit na ako. Mahaba na yung buhok ko. Kasi dito, medyo hindi kami pinapayagang lumabas. Limitado lang yung oras sa paglabas. Kaya ang gagawin natin habang naka-quarantine tayo, mag-live tayo. Sayang naman. Nakakamiss yung misa, hindi tayo maka-attend ng mass, dito lang natin nakikita. So dito, sana one day, agahan natin yung gusto ko naman yung question and answer naman tayo.
So nawa yung ating maliit na kaalaman na naibahagi ko sa inyo ay magsilbing matibay matibay at maging gabay sa inyong pananampalatayang Katoliko. Kung meron po kayong hindi naintindihan sa ating pananampalatayang Katoliko, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Huwag pong magtanong kay Soriano dahil iba po ang isasagot niya. Sa akin po, sa mga lay people, sa mga pare, tayo magtatanong. Kung ang pananampalatayang Katoliko ang itatanong mo sa ibang sekta, hindi ka bibigyan yan ng patungkol sa pananampalatayang Katoliko. Kung hindi, lihis sa pananampalatayang Katoliko ang isasagot niyan. Kaya kung mayroon kang question sa iyong doctrine, teaching, and dogmas of the Catholic faith, as the priest, as the lay minister, and as sa mga taong nag-aaral tungkol sa ating pananampalataya. Ano po, meron pa po ba kayong katanungan dyan? Wala na? So, kung wala na po kayong katanungan, muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli ng ating pagkikita sa ibang araw, kundi bukas, sa ibang araw. Mas maganda po, meron na naman, nagpahabol. Pambihira. Sabi ko sa inyo, magtanong kayo hanggat meron tayo oras. Chris Stromsky, pero totoo ba yung usang Saint Bromel? Anong usang? Bromel na napugutan ng ulo ay naglakad pa rin siya at nagdasal na nag-preach bago nalugutan ng hininga salamat. Actually, wala pa akong naririnig na ganyan. Meron tayong napugutan ng ulo si Saint Hadrian yata, kung di ako nagkakamali. Hanggang ngayon uncorruptible yung kanyang bangkay, na pugot yung ulo, pinagdikit lang. Makikita mo sa uncorruptible body of the saints, mo sa internet, pugot yung ulo niya, pinagdikit lang, hanggang yan, uncorruptible siya. Baka yun ang sinasabi mong santo, na pinugutan ng ulo, nakasuot pa siya nga ng damit na pangkawal, idinikit lang yung kanyang leeg sa katawan niya, pero makikita mo yung pagkakaputol ng ulo niya, hanggang ngayon, incorruptible siya. Yun po, baka yun ang sinasabi mo, Brother Chris Romsky. Okay, salamat. Si Christina Escarza is watching, salamat. Adrian Patongi, yes brother, bet ko yung Q&A. Hope to meet you soon po. Salamat, watching from Tarlac. Maraming salamat. Maraming salamat. Alam mo, actually, gusto ko nga makarating sa iba't ibang lugar na magbigay tayo ng mga talk about sa mga Catholic faith. Kaya lang, hindi natin maiwasan na may mga taong hinahadlangan tayo doon. Sisiraan ako doon, bago ako makarating doon, siraan ako. Natural, hindi na ako tatanggapin doon dahil inunahan na akong sirain doon. May mga nakarating sa akin na ganon. Ano po, pagbrasal natin yung mga taong ganon na humahadlang sa pagpapalaganap natin ng katotohanan sa ating pananampalatayang Katoliko. Ano po, kung ano man yung paninirang naririnig nyo, nasa inyo yung kung maniniwala kayo o hindi. Basta sa akin lang, ang pananampalataya ng Katoliko ang ating dapat paniwalaan. Huwag niyong tingnan ang aking pagkatao dahil ako'y tao rin kagaya niyong makasalanan. Ang tanggapin ninyo ay yung sinasabi ko. Ang paniwalaan ninyo yung sinasabi ko, pero huwag niyong gagawin kung ano man ang nagagawa kong mga pagkakamali. Ano po, lahat tayo makasalanan, hindi po ako nagmamalinis. I am also a sinner kagaya niyo. Ang pakinggan nyo yung sinasabi ko, pero huwag niyong gagawin yung mga ginagawa ko na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano po? Lahat po tayo ay hindi perfecto. Okay, may tanong pa? Wala na po ba? Yes, brother. Bet. Okay, so kung wala na po kayong mga katanungan, pasensya na po kayo kung naging dalawa yung ating segments about sa yung tinatawag nating The Shroud of Turin. Kung may makikita kayong librong ganito, bilhin niyo. Napakaganda. Ano po? Ewan ko kung may mabibili pa nito. Natsambahan ko lang yan. Tsaka po ito po, alam nyo, no? Mamaya sa susunod tatalakayin natin kung gaano kalaki kahaba yung pako na ginamit kay Kristo, nandito. Kung gaano kalayo yung nilakad ni Kristo mula Jerusalem, nandito. Kung anong bigat ng patibulong at yung horizontal na pinagpakuhan kay Kristo, nandito. Kung ano yung lalim ng sugat na tinamo ni Kristo, nandito rin ayon sa mga forensic expert. Ganyan kalawak ang pananampalatayang Katoliko. Gaano kabigat yung krus na pinsan ni Kristo? Ilang metro ang nilakad ni Kristo? Di ba? Wala naman nakasulat doon. Pero sa mga pagsasaliksik, nakita nila ang possible na sagot. Ganyan kalawak ang pananampalataya. Susunod nating tatalakayan yung cross. Ito ba talagang cross na to during the beginning of the time? Ang cross ba na to ay talagang pinagpapakuan lang ba to? Ito ba ay good luck or bad luck during that time?
Sasagutin po natin yan gamit ang mga history na acting nakalap, kung ano ang kaugnayan ng krus sa simbahang Katoliko at kung bakit natin ito ginagamit. Napakaganda. Baga niyo po yan, yung cross. Bakit cross ang ating ginagamit? Gaya nito, ang sign na pinakita, cross. Oh. Bakit? During the early time ba? Take note ha, even ang mga Chinese, ang mga Indian, ha, may mga cross yan. Nauna ang mga Hindu, nauna ang mga Shintoism, nauna ang mga Buddhism kaysa sa Christianity. Pero may mga krus na sila. Ano sa kanila ang simbolo ng krus? Bago naging simbolo ng simbahang Katoliko. Aalamin natin yan sa muli nating pag-live streaming. See? At bakit ang ginamit ni si Adolf Hitler krus na swastik? Kasi yung swastik na yung pabaligtad naman yun, pa-counter yung sa ating paganon. Sa kanya paganon, di ba? Swastik. Bakit swastik cross ang ginamit niya? Meron din ganun tayong symbol, pero pabaligtad naman yung kay Hitler. Sa atin hindi. Yun, ginagamit din yan ng ating mga kaibayan. So, sa susunod, tatalakayin natin bakit, ano ba ang cross na to during the early times ba? Paano ba ito ba ay nagbibigay ng lucky charm o bad luck? At ginagamit pa ngayon ng ating mga kaibay sa pananampalataya tungkol sa pagsa-sign of the cross ay tatakdo ito ng halimaw. So, hanggang sa muli, brother and sister, kung wala na pong katanungan, para may tanong pa, pahabol Parang, yes brother, wala na po, ano? So, kung wala, meron pa. Tolentino Ato, awesome brother Mature, God bless. Joel Lirio Marte, meron din tayong saint ng dating Antichrist. Okay. Actually, meron nga tayong si Pope Alexander, anti-pope siya, pero tingnan mo, kinilala ng simbahan. Sheila Cortez, kuya, anos mo, oras ulit para ready kay meetings. Actually, pag maganda yung signal sa, anong araw ba ngayon? Mga Webes or Viernes, kung maganda yung signal, kasi lahat ng tao nasa bahay, nag-aagawan niya ng data, ganitong oras din, siguro mga alas 4, alas 5, magbukas kayo, makikita niyo naman kung nagla-live ako. Ano? Hindi ko maano kasi yung inaano ko rito, yung signal, pawala-wala. Ano po? Basta, ganitong oras na 4, basta mag 4:35, tingnan niyo, pag naka-live ako, pasok na lang po kayo doon. Salamat, Sheila Cortez, mabuhay ka. Miguel Sugid, Saint Denis po yon sa Google yung natulo niya. Okay, correct. Okay. Chris Romsky, we are praying, Romel, na lalaganap yung preaching mo sa Catholic worldwide as soon as possible. Same sa ibang sekta. Glory to God, Chris Romsky. Sander Reeves, mahina ang audio po. Upgrade mo audio. Bro, pasensya ka na. Hindi ako kagaya ng iba na mahina klase lang yung ginagamit ko. Even ang cellphone ko, hindi ito updated. Nahuhuli na to sa uso. Yung even aking ginagamit na ay lang po. Ito lang ang ginagamit ko. Pasensya na kayo. Kaya medyo mahina ang audio. Pagpasensyahan nyo na. Ano po, malay nyo po, meron magbigay sa atin, mag-donate sa atin, mas maganda, may enhance natin. At malay mo, yung ating YouTube channel, pag umeri na yan sa YouTube, magbigay na ng YouTube sa atin, pamibili natin. Mag-i-invest tayo dyan. Salamat sa payo mo. Wala tayong inaanap po na maganda. Baka malay mo, magpadala ang Diyos na pambili ng magbibigay ng mic, kung ganon. Awa ng Diyos, hintayin natin. Ano po? Salamat. Okay, Sander Reeves. Okay, hayaan mo mag-upgrade tayo sa awa ng Diyos pagka may mga taong pinadala si Diyos, ang ating Diyos na tutulong sa atin. Ano pong magiging topic niyo ni Bes kung sakaling matuloy ang debate? Actually, ang gusto ko yung truth charts. Ngayon, kung ayaw niya yun, bahala na siya kung ano ang gusto ni Bes. Anytime, haharapin natin yan pag gusto niya nang humarap sa atin. Mark Lawrence, good afternoon, Romel. Salamat. Stupid Genius is watching. Salamat, bro. Yung ating live ngayon ay pangalawang video na to kasi naputol dahil gawa ng may tumawag kangina, naputol, kaya pangalawa na to. Andrew Aison, ayos naman ang audio, gamit kayo headset. Actually, meron akong headset dito, ito. Inilagay ko lang dito na meron akong parang stick nandun doon yung mic, kaya hindi ko na lang pinapakita kasi medyo hindi tayo kagaya ng iba na nagla-live na kung todo yung magaganda yung audio nila, yung ayan mo, awa ng Diyos, malay mo, mag-send ang Diyos ng mga taong tutulong sa atin mag-enhance nito. Close po kayo. Mark Lawrence replying to Sander Reeves. Close po kayo. Supid yun, salamat bro Melchor. Adrian Patukti. Pag kailangan mo ng tulong brother, chat ka lang sa amin. Remind ko lang po yung chat ko sa inyo na
account po ninyo. Salamat po. Actually, brother, salamat. Actually, ako, ayoko nung direkta akong manghihingi na pengi akong ganito, pengi ganyan. Ayoko pong ganon. Hintayin na lang po natin kung sino yung magkukusa. Kasi ayoko magkaroon ng issue na, si Brother Mel, nangihingi na ng ganyan, nangihingi. Ayoko pong magkano, brother, padalan mo akong ganyan. Hindi. Hintayin natin yung mga cheerful giver na kusa talagang nagbibigay. Ano po, hindi ko po babanggitin yung pangalan nyo. Bakit? Dahil ang alam ko, ang Diyos ang magbibigay at magbabalik sa inyo ng siksik, luglig, umaapaw. Ayoko pong direktang sabihin na, brother, penging ganito, penging ganon. No, wala po sa bukulaber ko yung kalabit pengi. Kung sino po ang willing na tumulong sa aming samahan, walang problema. Tinatanggap ng pero hindi kami mag-oobliga na bigyan nyo kami na, penging ganito, hindi po. Kung sino po yung bukas palad na mandang tumulong sa amin, nandito po kami. Handa namin, pero hindi po kami kagaya na manghihingi ng direct to the point. Brother, sister, pahingi naman ng ganyan. Ayaw po namin magkaroon ng isyong ganon. Ano po, salamat po sa mga gustong tutulong sa amin. Hindi ko nababanggitin. Actually, may mga tumutulong na sa amin. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan dahil si Lord na ang bahalang magbigay sa kanya ng siksik, liglig, umaapaw. Salamat. Mark Lawrence, salamat. Close po kayo. Sabi ni Adrian Patungi, pag kailangan mo tulong, Adrian Patungi, salamat. Sige, kailangan mo ng tulong, brother, chat ka lang sa amin. Remind ko lang po yung chat ko sa inyo, sa account niyo. Salamat po. Mamaya, Adrian, salamat sa iyo. Isa ka rin, Kristiyanong cheerful giver. Salamat. Mark Lawrence, salamat. So, kung wala na po kayong katanungan, kung maganda-ganda yung signal bukas, tayo pong muli ay magla-live dito habang hinihintay natin na mawala yung totally lockdown. Hindi po tayo mauubusan ng mga topic. Marami pa tayo naka-prefer na topic. Muli, pinaalala ko sa lahat ng mananampalatayang Katoliko. Magkaisa tayong manalangin para itaboy ang salot na nanalalanta sa buong mundo. Kaya pasasaan ba't pasasaan, mawawala din po yan. Walang virus na tatalo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Muli sa lahat ng mga tagbasubaybay, sa lahat ng tumutulong sa amin financially, spiritually, saludo po kami sa inyo. Hindi ka namin sila inabiga, pero kusa silang nagbo-volunteer. Dakila ang Diyos. Glory to your family. Maraming salamat. Hindi ko na kayo i-mention. Muli, ito si Brother Melchor na inyong kapanalig, kapananampalataya sa pananampalatayang Katoliko na nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat.